Hello sa inyo, Sir Casper. Ako nga po pala si Hendry. Ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ngayon ay ang karanasan ko sa aswang noong ako'y 20 taong gulang. Taong 1995 iyon. Nag-aaral ako noon sa kolehiyo sa kursong Basic Secondary Education. Major in Filipino. Tubong aklan ako at dito na rin ako nag-aral sa kolehiyo noong una. Ngunit dahil inilipat ng destino sa trabaho ang aking ama sa Iloilo, ay napagpasyahan na lang namin na dun ko na lang din ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Nangupahan kami doon ng matitirahan. Di na rin ata plinano ng mga magulang ko na bumili ng lupa at bahay sa Iloilo dahil babalik din kami sa Aklan pagkatapos ng ilang taon. Naging maayos naman ang takbo ng aming biyahe at ilang araw na pamamalagi sa aming inupahang bahay hanggang sa pumasok na nga ako sa paaralang nilipatan ko. Hendry, tara kain muna tayo sa karinderya ni Mang Teban. Doon na tayo mananghalian. Nasa unahan lang naman ng campus iyon. Anyaya sa akin ng isa kong kaklasing si Gerald. Kanina lang kami nagkakilala dahil first day ko noon. Sakto naman na ginutom ako sa halos ilang oras na klase at wala pa akong baong ulam dahil hindi nakapagluto si nanay. Dinala nga ako ni Gerald sa nasabi niyang kainan at umupo na nga kami sa harap ng mesa. Maya-maya ay nagtawag na nga siya ng isang servidora. Ate, isang order nga ng kalderita. Tsaka pakisamahan na lang din ng sabaw. Utos nito. Ikaw, Hendry, anong gusto mo? Tanong niya. Tinignan ko ng maigi ang mga putahing nakadisplay hanggang sa kumuha ng atensyon ko. Ang dinuguan na siya namang paboritong-paborito ko. Lalo na kapag masyadong maanghang. Yung dinuguan sa akin tsaka dalawahin mo na. Sagot ko. Na halos naglalaway na. Sa itsura pa lang kasi nito ay mukhang masarap na masarap na. Tumango naman ang serbidora at nagsandok na siya ng mga ino-order namin. Pagkalapag niya ng mga iyon ay agad na naming nilantakan ang kaldereta at dinuguan sa mesa. Grabe, ang sarap-sarap naman nito, pre. Wika ko pa habang dinidila-dilaan pa ang mga sarsang dumidikit sa daliri ko. Halos kinamay ko na kasi ito. Para bang nawala ako sa ulirat at humiwalay sa akin ang kaluluwa ko nang matikman ang dinuguan dahil sa sobrang sarap. Palagian naman akong nakakain ng mga dinuguan kahit nung nasa Aklan pa ako. Ngunit noon ko lang talaga natikman ang ganong klaseng dinuguan na sobrang sarap. O pre, dito nga ako lagi kumakain eh. Bukod sa mura na napakasarap pa. Nakangising tugon nga ni Gerald. Napaupo na lang kami ng tuwid at hinimasimas ang biglang umbok ng aming tiyan dahil sa sobrang kabusugan. Gerald, dito ulit tayo bukas kumain ha. Sambit ko sa kanya. Sige pre, dito naman talaga ako araw-araw kumakain. Aniya. Sa loob ng isang linggo ko sa paaralang iyon, ay halos isang linggo din akong nanananghalian sa karinderya ni Mang Teban. Sinadya ko din na magpaluto kay nanay ng ulam na babaunin ko sapagkat mas gusto ko ang mga putahe sa karinderyang iyon, lalo na ang dinuguan. Ano bang secret recipe ni Mang Teban? Bakit ganoon na lang kasarap ang mga pagkain niya? Tanong ko kay Gerald habang nakatambay kami sa hallway ng paaralan. Ewan ko ba pare? Halos lahat nga ng mga estudyante dito na di mayaman ay doon kumakain. Minsan nga kahit yung mga anak mayaman, doon na rin kumakain. Napakasarap naman kasi talaga ng mga luto ni Mang Teban.
Bago lang yung karinderya niya pre, pero pumatok agad. Nga pala pre, di ko pa nakita si Mang Teba na yan. Ba't parang di naman siya lumalabas ng karinderya? Ani ko nang maalalang di ko pa pala nakikita ang mukha ni Mang Teban. Nako pre, minsan lang kong lumabas yan. Palagi ang nasa kusina at minsan naman ay nasa katayan. Sagot naman niya. Maya-maya pa ay tumunog na ang bell. Hudyat na naman na kailangan na naming pumasok sa aming silid dahil magsisimula na ang klase. Okay class, umuwi na kayo habang di pa lumulubog ang araw. Alam niyo naman siguro ang balita ngayon. Maraming mga nawawalang estudyante dito sa buong baryo. Ang isa pa nga ay estudyante ko mismo dito. Nawawala siya at hindi pa tukoy kung bakit bigla siyang nawala. Bilin sa amin ni Sir Darrell, ang isa sa mga professor namin. Napuno tuloy ng bulong-bulungan ang buong silid. Di na namin naisipan pang ialsa na ang aming mga bag dahil uwian na. Nako pre, sino kaya yung salot na nandudukot na yan? Walang pinipili matanda o bata, parehong binibiktima. Ani ni Gerald, nakatabi ko lang. Napabuntong hininga ko. Kahit mga lalaki pre, nagtatakang tanong ko naman sa kanya. Oo pre, lahat-lahat na. Mapalalaki man o babae, o kahit bakla nga'y nadudukot. Narinig ko lang din yan kay mama sa usapan nila kahapon ng tsismosang kapitbahay namin. Bago lang tong mga nagaganap na dukutan pre. Sagot nga ni Gerald habang naka-D4 ang upo. Uwi na lang tayo ng maaga pre, baka mayari pa tayo. Di naman sa bahag ang buntot ko, sadyang marami pa talaga akong pangarap sa buhay. Birong saad ko kay Gerald, na nagpangisi naman sa kanya. Maaga nga kaming umuwi ng araw na iyon. Hanggang sa Biyernes na nga, kaya't napag-isip-isip namin na mamayang gabi ay mag-inuman sa bahay ni na Gerald. Kasama ang iba pa naming mga kaibigan sa paaralan. Bago kami umuwi ay nag-take out muna kami ng mga putahe sa karinderya ni Mang Teban upang magsilbing pulutan namin mamayang gabi. O sige pre, shot pa. Wika ni Gerald sa akin at agad na sinalina ng alak ang babasaging maliit na basong nililibot sa mesa. Sabay abot sa akin. Inabot ko naman ito at tinungga. Grabe ang tapang naman nito pre. Ani ko. Habang mukhang basag ang mukha ko dahil sa naging reaksyon ko nang matikman ang matapang na nakakalasing na inumin. Ngumisi na naman si Gerald at agad nang nagkwento. Natatandaan niyo pa ba mga pare? Yung sinabi ni Sir Edward sa atin nung isang araw. Diba sabi niya ang pinakamasarap daw na karne sa lahat ay ang karne ng tao? Salaysay ni Gerald habang nagsasali ng alak na siya namang ikinalingon sa kanya ng iba pa naming kainuman. Naniniwala ka doon pre? Bakit? Nakatikim na ba siya ng karne ng tao? Kaya't nasabi niya yon? Singit na wika naman ng isa naming kainuman. Baka aswang yan si Sir, tapos dumulas lang ang dila niya, kaya naibunyag niya yon. Dagdag pa ng isa pa naming kainuman. Sa totoo lang, mga pare, naisip ko nga na aswang yung may mga pakana ng pandudukot dito sa baryo. Di ba nga maraming aswang dito sa lugar nyo? Wika ko sa kanila. O pre, isa na ako doon. Birong saad naman ni Gerald, sabay kagat sa kamay ko.
Nagtawanan ng lahat na animo ay nagbibiro lang ako sa mga sinasabi ko. Kutob ko naman talaga na baka aswang nga ang sala rin sa pagkawala ng ilang mga tao doon sa baryo. Matapos ang ilang oras sa inuman, ay napagpasyahan na naming umuwi na. Lalo't palalim na ang gabi. Nakauwi naman kaming lahat ng ligtas at walang naging problema sa inumang naganap. Di naman kami masyadong nalasing. Nay, nandito na po ako. Sigaw ko sa labas ng pintuan ng bahay namin. Maya-maya ay pinagbuksan ako ng aking ina at agad na umusal. Nako, ikaw na bata ka. Ang akala ko ba ay maaga kang uuwi? Mag-aalas 11 na. Buti na lang at di ka nadukot. Kung nadukot ka abay, di ka na namin hahanapin. At kasalanan mo naman iyon. Dahil napakatigas niyang ulo mo. Nay, pasok po muna ako ha. Medyo nahihilo na ako eh. Reklamong saad ko sa aking ina at dali-daling pumasok. Sabay hilata sa mahaba naming upuan sa may sala. Yan, sige, inom pa. Galit na usal ulit ni nanay. Pagkasunod na linggo ay mas lumala pa ang nagaganap na pandurukot sa baryo namin. Napakarami na ang nawawala. Nagsikala tuloy sa mga poste ang mga poster na mga nawawala. Hanggang sa biglang inanunsyo ni Mayor na half-day lang muna ang pasok ngayon dahil ang mga estudyanteng nawawala ay tuwing hapon na bibiktima. Aligaga naman ang mga pulis sa pag-iimbestiga sa mga nangyayari. Ngunit di agad kami umuwi ni Gerald. Pagkos ay tumuloy muna kami sa karinderya ni Mang Teban, sakto at kami lang dalawang naroroon. Sapagkat nag-uuwian na mga estudyante at nagsara na lang din sila. Nakaupo kami sa labas ng karinderya. Itong si Gerald naman ay tudubuga sa mga usok na nanggagaling sa kanyang yose. Parang lumalala na ang mga nangyayari pre. Panimulang kwento ko kay Gerald. Ayos lang yan pare, matatapos din to. Ani nga niya. Sino-sino kaya mga may pakana nitong lahat? Sa isip-isip ko. Malalim ang iniisip ko hanggang sa napukaw ang atensyon ko na may isang matikas na lalaking nakasuot ng apron ang lumabas mula sa kusina ng karinderya. Kinalabit ko si Gerald sabay-sabing, "Pre, yun na ba si Mang Teban?" Tanong ko sa kanya at agad niya namang nilingon ang tinuturo ko sa di kalayuan. Tumango nga siya. Hudyat na si Mang Teban talaga yon. Ngunit di ko nakita ang mukha nito. Interesado pa naman ako masilayan ang mukha niya. "Pre, baka may tira pa siyang dinuguan. Samahan mo ko. Bibilhin ko na lang at lalantakan ko mamaya sa bahay." Sambit ko kay Gerald. Sa bagay, nagugutom na nga rin ako tsaka gustong gusto din ng mga kapatid ko yung mga luto niya. Nagsara kasi agad sila ngayon ng maaga. Di na tuloy natin naabutan. Tara, sundan na lang natin siya. Mukhang nakalayo na oh. Medyo bingin na din yan. Di pa rin tayo maririnig pag tinawag natin. Aniya sabay tayo mula sa kanyang kinaupuan at kinalabit na nga rin ako upang sundan nga si Mang Teban. Dumiretso si Mang Teban sa likod ng kanyang karinderya. Medyo masukal ito. Tumungo pala siya sa kanyang bodega na siyang kinakatayan niya rin ng mga karne. Ngunit habang sinusundan namin siya ay bigla na lang itong nawala. "Oh, asa na yun pare?" Takang tanong ni Gerald. "Siguro kumaliwa lang. Paano ba naman? Ang tataas ng mga damo dito. Di tuloy natin napansin." Saad ko dito. Malapit na kami sa mismong bodega. Bahagyang bukas ang pinto nito. Siguro ay pumasok na nga roon si Mang Teban. Di nga lang namin na aninag.
Kinalabit ko ulit itong si Gerald at sinabing baka pumasok si Mang Teban sa may bodega sabay turo dito. Sumang-ayon naman ito at napagdesisyon na naming pasukin ang nasabing bodega. Mang Teban, nandyan po ba kayo? Tawag namin habang papalapit sa bodega, ngunit walang sumasabat. Hanggang sa may naamoy kaming kakaiba. Habang papalapit ng papalapit sa bodega. Sa isip-isip namin ay maaaring lansa lamang ito na nanggagaling sa mga kinatay na baboy ni Mang Teban. Tinaglaon ay napasok na rin namin ito. Maraming mga dugo ang nakakalat sa sahig. Patuloy pa rin naming isinisigaw ang pangalan ni Mang Teban. Hanggang sa may naapakan si Gerald na kung ano. At nang inaalsa niya ito ay siya ring ikinalubo ng mga mata namin nang makitang isa itong uniforme ng estudyante. Bakit naman kaya ito nandito? Tanong ni Gerald habang hawak-hawak pa rin ang dugo ang uniforme. Sa kabilang banda naman ay lumalagabog na ang aking dibdib. Pre, labas na tayo. Panik ko sa kanya ngunit sumakawalang kibulang ito. Bagkus ay ini-enjoy pa nga niyang libutin ang buong bodega. May kalakihan kasi ito. Naduduwag ka ba pare? Mabait naman si Mang Teban. Siguradong hindi yun magagalit kahit nabadatnan niya tayong nandito sa loob ng bodega niya. Wika ni Gerald. At nag-umpisa na nga itong maghalughog pa ng mga gamit. Ako naman tong pinipigilan siya, baka mapagkamalan pa kaming kawatan. Ngunit sadyang pakialamero itong si Gerald. Nais niya daw masiyasat ang mga kagamitan ni Mang Teban sa kusina. Kung malinis nga ba, o di kaya'y matuklasan ang secret recipe niya dito kung meron man. Hanggang sa mang-abot na siya sa mga nakahilerang asul na drum kung saan nanggagaling ang lansang naaamoy namin. Hinila niya ako upang makalapit doon. Gusto niya pala buksan ang mga drum na iyon. Dahan-dahan niyang inaalsa ang plangganang nakatakip sa isang drum. Pagkakuha niya dito ay may malapad na plastik pa ring tinalian sa bunganga ng drum. Hinubad niya ang tali sa gilid nito at doon tumambad sa amin ang mga chap-chap na parte ng katawan ng tao. Halos masuka kami sa mga nakita namin. Napatabon na lang din kami ng ilong sa sobrang lansa at maalingasaw na amoy. Ang iba pa nga ay inuuod na. Napatulala kami sa isa't isa ng ilang saglit. Ang mga mata namin ay nagpapahiwatig ng takot at sobrang pagkagulat na nararamdaman namin. Ngunit mas lumakas pa ang lagabog ng aming dibdib nang may isang lalaking malalim ang boses na bigla na lang nagsalita. Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya sa amin. Pre, si Mang Teban. Wika ni Gerald. Nang makaharap na nito ang lalaki. Paglingon ko ay agad ko siyang nakita. Isang malaking lalaki na kalbo na ang ulo. Malaki ang tiyan nito at nanlilisik ang kanyang mga mata. May dala-dala din siyang dalawang matatalim at malalaking kutsilyo na pangtadtad ng karne na ikinikis-kis niya pa sa isa't isa. Nanlubo ang aming mga mata sa sobrang takot, lalo na nang mag-umpisa ng pumula ang mga mata nito at nagsilibasan ang kanyang mga pangil. Kayo naman ang iluluto ko bukas. Malalim na sigaw niya na siyang nagpawindang sa amin ng husto. At agad niya nang kaming hinabol. Dali-dali naman kaming tumakbo ni Gerald. Lalabas sana kami ngunit nakasarado na ang pinto. Kung saan-saan kami nagsusuot habang patuloy pa rin kaming hinahabol ni Mang Teban. Nanginginig na kami sa takot. Kapag naabutan niya kami ay siguradong ito na ang katapusan namin. Siguradong ang mga lamang loob namin
ang lalantakan ng mga customer niya sa kanyang karinderya. Sa kasagsagan ng aming pagtakbo ay bigla akong nadapa ng madaanan ko ang isang nakausling 2x2. Napahilata ako sa sahig. Napatigil naman ng takbo si Gerald. "Pre, tumayo ka na dyan. Maaabutan na tayo." Aniya, sabay lapit sa akin at inalalayan akong makatayo. Dahil bahagyang naipit at sumakit ang paa ko ay di agad ako nakatayo hanggang sa makalapit na nga sa amin si Mang Teban. At hahatawin na sana kami ng daladala niyang patalim. Ngunit napatigil siya nang may bumaril sa pintuan at agad na sinipa ng mga armadong pulis. "Tigil! Itaas mo ang mga kamay mo!" Sigaw ng isang armadong pulis kay Mang Teban. Ang kaninang maledemonyong mukha ni Mang Teban ay agad na kumupas nang makapasok na ang mga pulis. Nagmukhang tao ulit ito. Agad nga niyang binitawan ang mga patalim at itinaas ang kanyang mga kamay. Dali-dali naman siyang pinusasa ng isang pulis, sabay kaladkad dito. Napag-alaman nga nilang ang mga chap-chap na katawan sa mga drum ni Mang Teban ay ang mga katawan ng mga nawawalang tao sa baryo na yon. Sabi ng mga pulis ay isa lamang siyang murderer at baliw. Ngunit alam na alam namin ni Gerald na isa talaga siyang aswang. Pero walang naniniwala sa amin. Nakulong si Mang Teban hanggang sa pumanaw ito sa mismong loob ng kulungan. Malamang ay naipasa na niya sa isa sa kanyang mga kakausa ang kanyang pagiging isang aswang. Kaya't namatay na ito. Ganon kasi ang sabi ni Lola, na kapag naipasa na ng aswang ang pagiging aswang niya sa iba, ay maaari na itong mamatay. Dahil sa mga nangyari na naganap pa. Umuwi kami sa Aklan. Kami lang ni Mama at si Papa ay naiwan doon kasi doon pa siya na destino ng matagal na panahon. Nakapagtapos naman ako ng maayos at sa wakas ay isa na akong ganap na guro. Guro ng mga guwapo. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Henry ng Aklanon. Maanyag ka. Habang nilalakbay ni Glenda ang kahabaan ng pasilyo tungo sa puntod ng anak, ay basang-basa siya sa ulan. Nakalimutan niyang dalhin ang kanyang payong at hindi rin naman niya inasahan ang mabilis na pagdilim ng langit. Isang punpon ng bulaklak at isang malaking kandila ang kanyang bitbit para sa puntod ng pinakamamahal na anak. Isang dekada na mula nung pumanaw ang kanyang anak, subalit pakiramdam niya ay kahapon lang nangyari iyon at kay sakit pa rin sa kanyang puso. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkawala nito. Araw-araw niya itong dalhin habang buhay niya iyong pagdudusahan. Kung may kasama sana siyang nag-aalaga dito. Simula pagkabata ay sakitin na ito, kaya 2 taon pa lang binawi na kaagad sa kanya. Wala man lang siyang ideya kung nasaan ang ama ng bata. Isang pagkakamali na sobrang nagpabago sa takbo ng buhay niya. Pagdating sa puntod ng kanyang anak, ay kaagad na niyang inilatag ang dalang bulaklak sa ibabaw nito. Hindi na muna niya sinindihan ang kandila dahil medyo pumapatak pa rin ng paunti-unti ang ulan. "Anak, kung nasaan ka man ngayon, sana mapatawad mo ako sa mga panahong nagkulang ako sa iyo. Sana ay tahimik na ang kaluluwa mo dyan sa kabilang buhay. Gabayan mo na lang ako lagi, nak. Sana man lang nakilala mo rin ang iyong ama bago mo nilisan ang mundo. Nakakasama mo na siya at nakilala kung binigyan ka niya ng panahon.
kung hindi niya tayo tinalikuran ng mga panahong iyon. Litanya ng emosyonal ng si Glenda. May tila aninong dumaan sa kanyang harapan. Nang tumingala siya para sundan ang tingin ay wala namang taong dumaan. Tinignan niya ang buong paligid. May sariling mga mundo rin ang mga taong naroon. Nailing na lamang siya. Umatras siya ng 3 hakbang ng kanyang paa. Balak na rin niyang umalis. Nagulat siya nang biglang tumingin ng isang lalaki sa kanya. Saktong nagtama ang kanilang mga paningin. Sa palagay niya ay mas kaedad niya iyon. Bigla ang pagharap nito sa kanya kaya sobrang nagulat siya. Lalo na sa kakaibang titig nito. Lalo na ang kulay ng mga mata nito. Sobrang pula at nanlilisik. Nakuha pa niya ang atensyon ng lahat ng angkan sa kabila ng mapatili siya. Nakita niyang halos ang mga mata ng mga ito ay sa kanya na nakatingin. Mabilis na siyang humakbang palayo sa puntod ng anak. Marami namang naroon ngunit may kanya-kanya ang mga itong pinagkakaabalahan. Kalagitnaan ng paglalakad niya nang biglang may humawak sa kanyang kamay. Namilog ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang binatang ito kanina. Bitawan mo ko, ano ba? Hindi kita bibitawan. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Makilala mo rin ako. Naalala mo ba noong gabi ng Jay's Prom sa paaralan noon? Ako ang lalaki na iyon. Nagitla siya sa naging revelasyon ng lalaki. Mahigit 1 dekada na iyon subalit naalala pa rin niya. Malinaw pa rin sa kanyang isipan. Napaluha na lamang siya. Bakit? Oo nga pala, ako si Michael. Glenda, tugon niya. Kilala na kita. Nagulat siya sa naging sagot nito. Hindi siya makapaniwala. Ibig yatang sabihin ay plinano nito lahat. Nang nasa labas ng gate ng sementeryo na sila ay hinawakan siya nito sa kamay at sinigurong hindi makalayo dito. Anong ginagawa mo sa sementeryo? Ibig kong sabihin, sino ang dinalaw mo sa sementeryo? Michael, masyado ka nang nakakaabala. Angil niya. Hindi naman sa ganoon. Gusto ko lang malaman. Kinakabahan kasi ako. Di ko maintindihan kung bakit. Dahil konektado siya sa'yo, kaya ka apektado. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Michael. Dahil anak mo ang batang dinalaw ko kanina sa puntod. Naiiyak na sagot niya. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng binatang kaharap. Glenda, ulitin mo nga. Anak mo ba talaga yung kaninang puntod na dinalaw mo? Tanong ng binata. Paniniguro iyon. Oo. At kung ikaw ang lalaki ng gabing iyon, ibig sabihin ay ikaw ang ama. Useless lang na malaman mo dahil wala na rin siya. Kinuha na sa akin. Sambit niya. Matagal siyang tinitigan ng binata sa mukha. Tila ba may naisabihin ngunit hindi nito alam kung paano mag-uumpisa. Naguguluhan ang anyo nito. Ngunit isa lang ang sigurado. Nanlulumo ito habang umiiyak. Tsaka ko nalakarin yung mahalagang bagay na kakailanganin kong gawin. Gusto muna kita makasama at makausap. Pwede lang ba? Tanong ni Michael na pinapahid ang mga luha. Tumahimik saglit si Glenda. At bilis siyang pumayag ngunit tila rin may parte sa puso niya na nasasabik na makilala pa ng husto
ang binata. Sa kabila ng pagiging misteryoso nito, ang mapula at nanlilisik nitong mata kanina ay naging maamo na. Sige, papayag ako. Kahit estranghero ka pa rin sa buhay ko. Kaya nga gusto ko ay unti-unting makapagpakilala sa iyo. Patawad kung inakala mong pinagtaguan kita noon. Kung alam mo lang, gusto ko ring mahanap ka ng mga panahong iyon. Wika ng binata. Naguguluhan siya sa sinabi ng binata, subalit nanahimik na lang siya at hahayaan na madiscover pa unti-unti ang lahat sa lalaking kaharap. Isa lang ang sigurado niya, ito ang lalaking ama ng namatay niyang anak. Noong itinakwil siya ng mga magulang at tanging ang Tia Mele lang niya ang tumanggap sa kanya. Sila ng kanyang Tia Mele ang nagpalaki sa kanyang anak. Ngunit sa hindi inaasahan ay kinuha rin ito sa kanya. Glenda, tara na. Tugon ng binata. May dala itong motorsiklo. Iyon ang kanilang sinakyan nila at sa isang pribado at makahoy na lugar sila napunta. Isang malaking bahay ang kanilang narating. Makalumang bahay na ilang taon nang nakatayo. At paligid pa lang ng bahay, masyado nang nakakatakot. Isang ali at may kasama na isang matandang babae ang sumalubong sa kanila sa gate. Nagawa sa rehas na bakal. Sino sila? Sina lola at mama ko, sagot nito. Tumahimik na siya nang malapit na ang mga ito. Binuksan ng ali ang gate habang palipat-lipat ang tingin sa kanila ni Michael. Magandang araw po. Nahihiya niyang sambit. Sabay ko sa mga ito. Magandang araw din, iha, sagot ng ali. Ngunit ang matanda ay nananatiling tahimik lang na nakatayo at titig na titig sa kanya. Nang tuluyan ng makapasok sa loob, ay pinakilala na siya ni Michael sa mama at lola nito. Si Glenda nga pala, Lola Lani, Mama Dina. Glenda pala ang pangalan niya, sambit ni Lola Lani nito. O Lola, siya si Glenda. Pareho silang atubili na magkipag-usap, parehong naiilang sa isa't isa. Ang matandang si Lola Lani ay halatang natutuwa sa presensya ni Glenda. May binubulong ang mama ni Michael sa matanda at pailing-iling lang ang huli. Ramdam ni Glenda ang tungkol sa kanyang pag-uusap ng dalawa. Sinaway din ito ni Michael. Ano ba yung pinag-uusapan niyo, Lola? Baka pwedeng marinig naman namin ang pinag-uusapan ninyo. Puna ni Michael. Kasi apo, ang ganda niya. Malaki na kaya ang apo namin sa kanya, apo? Nagulat si Glenda sa naging tanong ng matanda. Hindi niya inasahan na maging iyon ay naikwento ni Michael sa lola at mama nito. Lola, wala na ang anak ko. Kinuha na siya ng nasa taas. Biglang umiba ang ekspresyon sa mukha ng dalawa. Halatang nasaktan ito. Sige na, patuloyin na natin ang iyong bisita sa loob. Pakainin mo na rin at tiyak na gutom na siya. Wika na lamang ng ina nito. Pagpasok sa loob ay kakaibang sangsang ng samyo ng hangin ang naaamoy niya. Nakakasulasok at nakakasuka iyon. Subalit pinilit niyang kumalma at huwag magpalata. Sayang ang ganda ng bahay. Tila may nabubulok na daga na napapabayaan ng matagal. Nang alokin na siyang kumain ay todo tanggi siya at maraming dahilan.
hanggang sa napag-usapan na ang tungkol sa kanyang anak. Patawarin mo si Michael kung napapabayaan ka niya at maging ang anak ninyo. Gusto ka rin namang hanapin ni Michael kaso ay nasa peligro ang buhay namin noon. Hayaan ko na lang si Michael ang magkwento ng tungkol sa aming katauhan. Wika ng matanda. Hindi pa ngayon, Lola, sambit ni Michael. Sobra siyang naguguluhan, subalit kailangan niyang maghintay kung ano man ang ibig sabihin ng mga ito. Hindi niya alam at tila ba ay nahihipnotismo siya sa binata at hindi man lang niya nagawang magalit matapos ang ilang taong pagdusa niya. Mas pinili na lamang niyang intindihin at pagkatiwalaan. Hindi nga siya dapat sumama ngunit ito siya. Nasa harapan na ng pamilya nito. Hanggang sa maisipan na niyang umuwi. Naalala niya ang kanyang mga gagawin. Kailangan ko na nga palang maihatid ang order ng aking kliyente, Michael. Babalik na lang ako kapag naayos ko na ang lahat. Glenda, kapag ba malalaman mo ang aming katauhan, matatanggap mo pa rin ba si Michael sa buhay mo? Kaming pamilya niya. Kaya mo ba kaming tanggapin bilang pamilya mo kung sakali? Tanong ng Lola Lani. Magsasalita pa sana siya para sagutin ito. Ngunit pinigilan siya ni Michael. Glenda, hindi na nila kailangan pang malaman ang tungkol sa desisyon mo. Saka na siguro kapag nasa tamang pagkakataon na. Ayaw kitang biglain kaya sige na, halika na, at ihahatid na kita. Wika ni Michael. Maayos na lamang siyang nagpaalam sa mga ito. Balak niyang bumalik sa gabi at isosorpresa si Lola Lani ng luto niyang mga kakanin. Tiyak siyang magugustuhan ng mga ito ang kanyang produktong pagkain. Ewan niya. At pakaramdam niya ay sobrang bait ng mga ito sa kanya. Hindi rin niya alam kung paano siya ipinakilala nito sa pamilya. At tila ba kung umasta ang mga ito ay matagal na siyang kilala ng mga ito. Matapos siyang ihatid ni Michael sa paradahan ng tricycle ay iniwanan na siya nito. Nagmamadali siyang iluto ang order na bibingka. Para iyon sa isang 24 oras. Nakapihan na nasa harap ng bus terminal. Matapos makuha ang bayad ay kaagad na siyang bumalik sa lumang bahay. Masaya siya sa presensya ni Lola Lani at ng ina ni Michael. Matagal na siyang walang kasama sa buhay dahil 2 taon na rin buhat nang mamatay ang kanyang tiya Mele. Kaya siguro tuwang-tuwa siya sa presensya ng pamilya ni Michael. Gaya ng ipinangako niya sa sarili ay bumalik siya roon. Bit-bit ang sopo na may laman ng bibingka. At sabik rin siyang nagtungo sa paradahan ng tricycle. Masaya siya dahil makapiling na naman niya ang pamilya na nasa pagwari niya. Hindi na iba ang turing sa kanya. Mabilis siyang nakarating pabalik sa bahay na iyon. Alam niyang walang alam ang mga ito sa kanyang pagbalik. Kaya tiyak na masosorpresa ang mga ito. Mag-aalas 6 at nag-aagaw na ang dilim at liwanag nun. Tila may kung anong ingay ang naririnig niya mula sa loob. Madilim at walang ilaw. Gayong alam naman niyang nasa loob lang ng bahay ang tatlo. Nakaparada ang motor ni Michael sa bakuran. Kaya tiyak siyang nasa loob ang binata. Imposible namang maagang natutulog ang mga ito. Bukas pa ang mga bintana at maging ang pintuan ay naisipan na niya na dumiretso nang pumasok doon. Pinailawan niya ng flashlight ang dingding para hanapin ang switch ng ilaw. Nang magliwanag ang paligid ay sobrang nagulat siya sa mga nakikitang nilalang. 3 ang mga ito. Alanganing aso dahil ang katawan ay parang sa tao. Ngunit ang mukha ay parang mga aso. Mabalahibo ang lahat ng parte ng katawan nito. Hindi niya
napigilang masuka nang makita ang mga bagay na ikinalat ng mga nilalang. Mga buto at bituka na lang ng tao ang naiwan sa mesa. Amoy na amoy ang lansa sa buong paligid. Umaalingasaw iyon, kaya suka lang siya ng suka. Nagkalat pa ang dugo kaya nataranta at hindi alam ni Glenda kung ano ang gagawin ng mga sandaling iyon. Namilog ang mga mata niya sa gulat nang biglang naging si Michael ang isa sa mga ito. "Kayo ang aswang?" sambit niya. "Oo, patawad Glenda. Hindi pa dapat napapanahon para malaman mo. Bakit ka bumalik gayong gabi na ngayon? Masyadong delikado sa daan." Inangat niya ang dalang supot. "Ibibigay ko sana kina Lola Lani. Ngunit hindi ko akalaing ganito ang maabutan ko. Aswang ang lahi mo." Biglang lumapit ang isa pang nilalang at hindi ito nagbalik anyo. Sadyang lumapit ito kay Glenda kaya napakubli siya sa likod ng binata. "Lola, huwag niyo pong takutin si Glenda." Saway ni Michael dito. Unti-unting nagbalik anyo ang dalawa kaya bigla ay gumaan na lang din ang kanyang pagkaramdam at nawala na ang takot na nararamdaman. "Angkan kami ng aswang. Tanggap mo pa rin ba si Michael?" tanong ng matanda. Wala siyang ideya kung ano ang isasagot dito. Hindi niya alam kung bakit sa dami ng pwedeng mangyari ay iyon ang naging takbo ng pangyayari sa buhay niya. Isang beses lang may nangyari sa kanila ni Michael noon at dekada na rin iyon. Kung tutuusin ay hindi niya ito namukhaan dahil lasing siya noon. Sabalit ramdam niyang naiwan dito ang kanyang puso kahit pa sa kabila ng ilang taon na hindi sila nagkaroon ng komunikasyon at hindi niya nakilala. Iba yata ang hiwaga ng puso kasi sa kabila ng dekadang pagkawalay nila ay alam pa rin ito kung paano tumibok ng ganon kabilis nang makatagpo ulit ito. "Hayaan niyo na lang ako nasanayin ang aking sarili sa inyong mundo." Tanging sagot niya. "Ibig bang sabihin ay mamahalin mo pa rin ako pagdating ng panahon?" tanong ni Michael. Napangiti siya at lumapit dito ng kaunti. "Mahal naman kita kahit ngayon. Kailangan ko lang masanay na ganito kayo." Sagot niya. Nagkatinginan ang mga ito, ngiting tagumpay. "Salamat, Glenda. Kung hindi lang siguro kami noon nawala sa lugar dahil tinugis kami ng Kapitan Del Barrio dahil sa aming katauhan. Hindi sana ay matagal na tayong nagsama." Naiiyak na wika ni Michael. "Pinalayas din naman ako ni nanay at tatay nung nalaman nilang buntis ako. Kaya hindi pa rin tayo pwedeng magkita dahil lumayo na ako." Saad niya. Nailing na lang ito. Pinaglalaroan sila ng tadhana. Subalit sa kabila ng lahat, pinagtagpo pa rin sila. At sobrang pasalamat ni Michael dahil kaya itong tanggapin ng dalaga sa kabila ng na-discover nitong katauhan niya. Maging ang lola at ina nito ay naiiyak rin sa tuwa. Makikita na naman ng mga ito ang matagal nang hindi na silayang ngiti sa labi ng binata nilang si Michael. Tanggap na ni Glenda na wala na talagang pag-asa na tanggapin siya ng kanyang mga magulang. Kaya ang pamilya ni Michael, ang mga ito na lang ang ituturing niyang pamilya. At dahil tanggap niya si Michael, otomatiko na naman na magdugtug-aan na sila. Wakas.